Hello guys, welcome to my channel on the J Vlog Stories, and for today's video, magpo-phone comparison tayo between the Samsung Galaxy A50 versus Redmi Note 7. So tara guys, simulan na natin. Sa unang na-release si Redmi Note 7 compared dito sa Samsung Galaxy A50 dahil si Redmi Note 7 ay na-release dito sa Philippines noong March 27. Tapos si Samsung Galaxy A50 na-release siya dito sa Philippines noong March 30. Sa Redmi Note 7, tatlong variant niya. Merong mid-range tsaka entry-level. Yung i-compare natin sa Samsung Galaxy A50 is yung entry-level ng Xiaomi Redmi Note 7 na 3GB RAM at 32GB ang internal storage. At ang price nito is 7,990 pesos or almost 8,000 pesos. Tapos dito sa Samsung Galaxy A50, ang official price niya is 17,990 pesos or almost 18,000 pesos. So 10,000 ang price difference ng dalawang phone na to. Dito muna tayo sa design ng dalawang phone na to. Kung makikita natin dito si Redmi Note 7 ay merong glass back compare kay Samsung Galaxy A50 na merong plastic back or mas tinatawag nila tong plastic. At pareho silang merong effect pag tinitilt nyo sa light. Tapos sa A50 ayan, meron siyang rainbow effect. Tapos dito more parang reflective lang. Ayan. Gradient color kasi yung sa sa Redmi Note 7. Mas slim si Samsung Galaxy A50 compare kay Redmi Note 7. Sa likod, kung mapapansin nyo, si Xiaomi Redmi Note 7 ay merong fingerprint scanner sa likod. Tapos dito sa Samsung Galaxy A50, wala tayong makikitang fingerprint scanner. Dahil ang fingerprint scanner niya guys ay nasa display. So meron siyang in-display fingerprint scanner. Pareho lang sila ng camera orientation na vertical. Pero kung mapapansin nyo, si Samsung Galaxy A50 ay merong triple camera. Tapos si Redmi Note 7 ay merong dual camera. Tapos sa baba nun is yung LED flash nila. Dito naman tayo sa mga physical buttons niya. Kung mapapansin nyo dito sa isang gilid, pareho lang sila ng placement ng physical buttons. Na nandito ang kanilang power button at ang kanilang volume rocker. Sa taas, medyo magkakaiba na sila dahil si Redmi Note 7 ay merong microphone, 3.5mm headphone jack at IR blaster. Tapos si A50 microphone lang ang ating makikita. Sa gilid parehong nandito ang kanilang SIM card slot. Tapos sa baba, ayun medyo magkaiba na rin dahil sa baba si Samsung Galaxy A50 nandito ang kanyang 3.5mm headphone jack, ang USB Type-C port, microphone at speaker grills. Tapos si Redmi Note 7 nandito ang kanyang USB Type-C port at speaker grills. Pagdating naman sa screen size, mas malaki yung screen size ni Samsung Galaxy A50 na 0.1 inch dahil si A50 ay merong 6.4 inches compare kay Redmi Note 7 na merong 6.3 inches. Pareho silang merong Full HD+. Nagkakaiba lang sila sa display dahil si Samsung Galaxy A50 ay merong Super AMOLED display compare kay Redmi Note 7 na merong IPS LCD display. Pareho sila ng resolution na 1080p by 2340. At sa Samsung Galaxy A50, meron siyang 403 pixels per inch compare sa Redmi Note 7 na merong 409 pixels per inch. Sa aspect ratio naman, pareho sila ng aspect ratio na 19.5:9. At kung mapapansin nyo, pareho silang merong notch display. Sa OS, out of the box, pareho silang merong Android 9.0 Pie. Pero dito sa Samsung Galaxy A50, meron siyang One UI. Tapos sa Xiaomi Redmi Note 7, meron siyang MIUI 10. Sa chipset, Exynos versus Snapdragon. Si Samsung Galaxy A50 ay merong Exynos 9610. Tapos si Redmi Note 7 ay merong Snapdragon 660. Sa CPU, pareho silang octa-core CPU pero ang max gigahertz ni Redmi Note 7 ay 2.2 GHz compare kay A50 na merong 2.3 GHz. Sa GPU, si Samsung Galaxy A50 ay merong Mali G72. At sa Redmi Note 7, meron siyang Adreno 512. Sa RAM, medyo magkalayo na sila sa RAM dahil doble yung RAM ng A50 sa Redmi Note 7 dahil sa A50 ay merong 6GB RAM. Tapos sa Redmi Note 7, meron siyang 3GB RAM. Tapos sa internal storage ng Samsung Galaxy A50, 128GB ang internal storage niya. Tapos sa Redmi Note 7, meron siyang 32GB storage. Doon nagkakalayo sila dahil syempre i-consider nyo na rin na entry level lang to kaya maliit lang ang RAM nito at internal storage niya. Pero sa specs syempre medyo lumalaban si Redmi Note 7. Pero guys, yung higher variant ng Redmi Note 7 na which is yung mid-range nila, meron yung 4GB RAM at 128GB ang internal storage. So pagdating dun sa higher variant nila, yung mid-range variant nila na Redmi Note 7, medyo pareho sila ng internal storage ng A50. Pero dito, since ito yung entry level, 32GB lang ang storage nito. Medyo malayo na siya sa A50.
Sa front camera naman, si Samsung Galaxy A50 ay merong 25 megapixel f2.0, tapos si Redmi Note 7 ay merong 13 megapixels. Yun nga, kung nakukulangan pa sa mga internal storage nito, pareho silang expandable via micro SD card. Pero dito sa Redmi Note 7 hanggang 256GB lang, tapos kay A50 hanggang 512GB. And of course, pareho sila ng biometrics, dalawa, isang face recognition at isang fingerprint sensor. Pero sa A50 in display, tapos dito sa Redmi Note 7, external lang fingerprint scanner niya. Sa battery, pareho sila ng battery. Meron silang 4000 mAh non-removable battery at pareho rin silang merong fast charge. Sa rear camera naman, medyo marami silang difference dahil si A50 ay merong triple camera compare sa Xiaomi Redmi Note 7 na merong dual camera. Dito muna tayo sa A50, yung triple camera niya is yung main camera niya ay merong 25 megapixel f1.7. Yung second camera niya is 8 megapixel ultra wide angle lens na merong f2.4 aperture. Tapos yung pangatlong camera niya is 5 megapixel depth sensor na merong f2.2 aperture. Dito naman tayo sa Xiaomi Redmi Note 7. Yung dual camera niya, first yung main camera niya ay merong 48 megapixel f1.8 aperture. Tapos yung pangalawang camera niya is 5 megapixel depth camera. So pagdating sa depth camera, pareho sila na 5 megapixel. Pero sa megapixel ng main camera, mas mataas ang megapixel ng Redmi Note 7. Try natin yung fingerprint scanner nila. Dito natin masusubukan yung in-display fingerprint scanner kung maganda ba talaga kaysa sa external na fingerprint scanner. So dito muna tayo sa Xiaomi Redmi Note 7. Yan, sobrang bilis ng fingerprint scanner nito. Mapapansin nyo. Tapos sa Samsung Galaxy A50, in-display fingerprint scanner. Ayun. Medyo matagal siya mag-scan. Ayan. So pagdating sa speed ng fingerprint sensor, mas mabilis si Redmi Note 7. Sa face recognition naman, try natin. So sa face recognition, mas mabilis din si Redmi Note 7. So overall sa biometrics, mas mabilis si Redmi Note 7 compare kay Samsung Galaxy A50. Speaker test tayo. Yung nasa taas is si Samsung Galaxy A50. So start tayo kay A50, kung sino bang mas malakas sa kanila. Full volume yan. Tapos kay Redmi Note 7, full volume din. A50, Redmi. A50, Redmi. So yun guys, ang napansin ko, mas malakas si Samsung Galaxy A50 pero pagdating sa bass nung speaker, mas maganda yung bass nung Redmi Note 7. So yan, kinompare ko lang sila sa isa't isa kahit sobrang layo ng price difference sila. Para malaman natin syempre kung itong Redmi Note 7 kaya niya makipag kompetensya dito sa A50 kahit ganun lang ang price na 8,000 lang. Pero yan, pareho sila merong advantages sa isa't isa. Una sa lahat, itong si Samsung Galaxy A50. Ang advantages niya dito sa Redmi Note 7, una syempre sa screen size niya. Kahit na 0.1 inch pa yan, mas malaki pa rin ang screen ng A50.
And of course, syempre dun sa RAM at internal storage niya, 6GB and 128GB. Tapos, dito lang sa Redmi, 3GB tsaka 32GB. And of course, dito sa camera, triple camera. And syempre, meron siyang ultra wide. Sa front camera na rin, mas mataas ang front camera ng Samsung Galaxy A50 compare kay Redmi Note 7. And syempre, of course, yung yung display niya, Super AMOLED yung display ng Samsung Galaxy A50. And of course, mas mataas yung gigahertz niya na 2.3 GHz compare sa 2.2 GHz. Pero sobrang konti lang talaga ng difference nila dun sa gigahertz 0.1 lang. Tapos, syempre, dito naman tayo sa Redmi Note 7. Meron siyang advantages dito sa A50 kahit na sobrang layo nung difference sila, 10,000 ang price difference sila, pero merong advantages si Redmi Note 7 kay A50. Syempre, una sa lahat guys, yung price niya, 8,000 lang siya, very affordable. Tapos yung specs niya is for mid-range, kaya dun pa lang panalo ka na. Pangalawa, of course, yung megapixel ng rear camera niya, 48 megapixel dito sa Redmi Note 7. Pangatlo, syempre, yung accuracy nung biometrics niya. Mas mabilis kasi yung pag-scan ng biometrics ng Redmi Note 7 compared dito sa Samsung Galaxy A50. Tapos dito rin sa back cover niya, glass versus plastic, kaya mas more scratch resistant si Redmi Note 7 compared sa Samsung Galaxy A50. Pareho silang sulit, pero pagdating talaga sa price, panalo ka talaga sa Redmi Note 7. Pero pagdating talaga sa mid-range category, panalo ka rin dito sa Samsung Galaxy A50 dahil yung RAM niya tsaka yung internal storage niya kapareho na ng mga flagship device ng Samsung na Note 9 na merong 6GB RAM at tsaka 128GB ang internal storage. Tapos yung battery niya syempre mataas din. So yun guys, sa inyo pa rin yan kung ano mas prefer nyo, kung tumitingin kayo sa price or sa brand. Kahit na 8,000 ang price na itong si Redmi Note 7, entry level siya, meron pa rin siyang similarities dito sa mas mahal na A50. At syempre meron din siyang advantages sa A50. Kaya kung ako tatanungin, pareho ko silang gusto guys. Pero nasa sa inyo pa rin yan guys kung ano pipiliin nyo. At nagdedepende pa rin talaga yan sa budget nyo. So yun guys, doon naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at J-Vlog Stories. At kung gusto nyo po maging updated sa mga aking video, i-click nyo na ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the J-Vlog Stories and have a great day. Bye!